Bakit nabubwisit sa atin ang China? Kasi nag-lean kayo sa amin. 'Di ba? Kayo, ang pakiramdam ng China ngayon ay tinraidor sila dahil pwede naman daw itong pag-usapan. Kasi, 'di ba yung mga ASEAN members, kino-convince na nga ang China and the Philippines na mag-usap kayo, magkasundo kayo. Pero hindi ang tapang-tapang ni Marcos Jr. Kasi isasalang kayo sa gurguran. Pero itong mga politiko, mga palangga, congressman, lahat ng politiko, yung pamilya nila lumipad na. I'm not saying all. Pero ang mga pamilya nila lumipad na po sa Paris, sa Amerika, all over the world. Kasi nagpe-prepare sila sa kung sakaling matuloy itong gurgura na ito. Kaya sabi ko, etong si Inday Sara at itong si Senator Amy, nandun rin yata siya sa event, di ba? Dahil ang dami niyang sinasabi, kailangan niyang gumawa ng move, ng paraan kung paano mapigilan ang bangag niyang kapatid na isasalang kayo sa bang-bang-bang. So, ayon sa aking puting ahas, okay, ang target month nila is September. Pero baka by September, iba na presidente nyo. Yan po ang target month ng gurguran. Pero, hindi ko sinabi na exactly mangyayari yon. Kaya nga sabi ko, sana magkaroon ng change of hearts ang mga military, ang mga police, na isasalang kayo ng bangag na gobyernong ito. Sana pigilan nyo si bangag. Kung kailangan talaga kasi ng kaguluhan, pabor naman ako dyan. Pero hindi na nga, we cannot afford na para makipaggurguran. Di ba, imagine nyo, mga palangga, ni sa hinagap, nung tayo ay nangampanya kay bangag, na hindi natin to naisip. Ay, hindi siya naisip Hindi natin ina-expect na mangyayari yun dahil sa kanyang kasinungalingan na nasa gitna lang tayo between China and the US. O nasa gitna lang pala kayo between sa amin at dito sa China. 'Di ba? Pero nag-iba na. Yung walang backbone na si Marcos Jr. ay nagsiga-sigaan na siya. At wala siyang pakialam sa inyo. Believe me. Nakikita nyo? Walang pakialam sa inyo ang bangag na presidente. Dahil kung meron siyang pakialam sa inyo, yung 800 billion na unprogrammed funds, yung 90 billion from PhilHealth downloaded sa kanila, ang Department of Agriculture, lahat na ng departamento ay pinagnanakawan nila. Kung may pagmamahal sila sa inyo, hindi nila ginagawa yun. Wala silang pakialam sa inyo, mga gurgor. Wala. Traidor sila. Tignan mo nga ginawa kay Inday. Si Inday ang dahilan kung bakit si Kuting ay nanalo. Benudol. Gusto siyang gurgurin pero hindi sila nagtagumpay. Yan ang halimbawa ng isang taksil at traidor sa isang kaibigan. Ang tanong, ano ba, sige mag-isip nga kayo, ano ba ang ginawa ni Inday na pagtatraidor sa kanila? Wala. Pero si Bangag at ang kanyang asawang Bartek, sobrang insecure kay Inday Sara. Kasi itong si Bartek Lisa ay makyoho. Makyoho mula ulo hanggang paa. Ay, ulo hanggang paa. Tama. Mula ulo hanggang paa, makyoho sa alak, makyoho sa nikotin, makyoho sa polboron. Kaya ganun po ang insecurities ng mga bangag. Kaya dapat yung mga ganyan, nire-rehab. Diba? Kaya diba, yung ating mga palangga, mga kamag-anak ninyo, diba, gusto nyo na i-rehab sila para, hindi mabago yung kanilang buhay. Pero si Marcos Jr. ay may exemption. Why? Kasi siya ay hinahawakan niya ang pera ng bayan at sinasalang kayo sa kaguluhan. So, ibang-iba dun sa ordinaryong citizen na nalulung sa masamang bisyo sa pulburon compare dito sa mga bangag na ito. Dahil sila mismo dyan sa Malacanang ay nagsisinghutan. Kaya ganito yung
way nila para patakbuhin ang bansa. Iba-iba ang statement. Sabi ni Teodoro, merong aggression o merong talagang girian doon sa Ayungin Shoal. Sabi ni Bersamin, wala, misunderstanding lang. O, si Bangag pa iba-iba din. Yan yung napapala, okay? Kapag hindi synchronize o hindi systematic ang pag-iisip ng isang namumuno. Kumbaga, iba-ibang direksyon, gumaganon, sabog. Kaya ang magiging buhay ng Pilipino, sabog din. Kasi Bangag yung inyong presidente.